So hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, tingnan nyo ganito ba yung gusto nyo na mangyari? Yung tax, yung buwis nating mamamayang Pilipino, dito lamang napupunta sa walang kwentang hearing na isinagawa ni Amy Marcos. At besides, tingnan nyo kahit tagal-tagal lang naganap na hearing, tapos yung findings lang ninyo, group effort. So, ito yung balita. Nakita naman ninyo, no? Mga minamahal. So, pag-aresto daw kay President Duterte, isa daw pong di umano'y group effort ng Marcos administration. Yan yung sabi ni Senator Amy. Kaya tagal-tagal ng ninyo, ng hearing ninyo, yan lang yung sasabihin nyo sa amin, group effort. Ngayon mo lang ba nalaman yan, Senator Amy, na yung nangyaring pag-aresto kay former President Duterte ay group effort? Ikaw lang ata yung hindi nakakaalam niyan. Malamang sa alamang mga minamahal, group effort talaga yan. Kasi inamin na din mismo ni Remulla na siya yung nagbigay ng clearance. Diba? Dito kay General Torre. Si General Torre naman, siya yung nag-implement para hulihin itong si Digong. So talagang literal na group effort yan. Sa tingin nyo, mga minamahal, worth it? Worth it ba yung taxes natin sa ginagawang hearing ni Senator Amy Marcos? Diyan na pupunta yung taxes natin sa kanyang hearing. Pamasahin ninyo, pati pagkain ninyo. Diba? Pati yung mga inimbitahan ninyo. Imagine that, mga minamahal, diyan lang napupunta? Sa napakawalang kwentang hearing mo? Sa tingin mo, yung hearing mo na pag-aresto kay Duterte, huwag tayong magkulay mga minamahal. Huwag nating lagyan ng kulay. Sa tingin nyo, bilang isang taxpayer, ano yung maitutulong sa ating mga Pilipino na pare-parehas lang din tayong naghahanap buhay kung malaman natin kung sino yung nag-aresto kay Duterte? Ano yung maitutulong nun sa inyo? Sige nga, sa mga DDS dyan, matanong ko lang, ano yung magiging tulong sa inyo pag nalaman nyo kung sino yung totoong nagpa-aresto kay former President Duterte? Meron bang may tutulong yan sa buhay nyo? Yayaman ba kayo? Di ba hindi? Supposedly, kung taxpayer kami, tapos syempre, sa inyo na pupunta yung sweldo namin, pinapasweldohan namin kayo, dapat yung ginagawa nyo, paano masolusyonan ang kahirapan? Paano masolusyonan ang kawalan ng mga trabaho? Yung poor educational system, yun dapat. Yung pinagtutuunan ng pansin, yung major problem ng ating bansa. Maganda pa sana malaman natin na balita, ay, tumaas yung pisa natin sa DepEd. Ay, tumaas yung yung employment rate. Ay, bumaba yung piso kontra dolyar. Yan magandang balita yan. Pero kung iisipin, mga minamahal, ano nga ba yung maitutulong sa buhay ng mamamayang Pilipino kung malaman mo kung sino yung naghuli kay Duterte, kay Digong? Let's stick to the fact, mga minamahal, na karamihan lang talaga sa nag-aabang sa hearing na yan is yung mga panatiko. Diba? So, kawawa naman at the end of the day yung mamamayang Pilipino. Sige nga, isipin nyo, mga minamahal. Teacher ka. Magkano yung sweldo ng teacher? Sabi na lang natin 30,000. 30,000 minusan pa ng napakadaming tax. SS, pag-ibig, tax, ba? Tapos VAT. Sabihin na lang natin malinis na dyan yung 10,000 sa lahat in overall. 20,000 na lang yung mapupunta sa'yo. Tapos yung 10,000 na yan, ibinigay mo doon sa Senado, sa Kongreso. Tapos ang ibabalik lang nila sa'yo, sino yung nag-aresto kay Digong? Nalaman natin kung sino nag-aresto kay Digong. Pwede ba tigil-tigilan nyo nga kami? Kami yung nagsasuffer na mga Pilipino. Hindi nyo ba nagigets yun? Tapos itong si Senator Amy Marcos sasabihin na, hindi kasi, group effort yan. Malamang! Malamang sa alamang, group effort yan. Nandyan yung cooperation ng CIDG. Sino nagbigay ng utos sa CIDG? Walang iba, kundi si Marbil. Diba? Ngayon, sino yung nag-utos kay Marbil, mga minamahal? Diba? Sino nag-utos kay Marbil? Yung chief, yung secretary.
Tapos tinulungan pa ng transnational crimes. Sino yung ambassador? Sila Kanilaw. Madami silang nagtulong-tulong. Group effort yan. Ba't yan lang yung findings mo? O, tapos idadagdag. Hindi, politically motivated yan. Nanggigigil ako. Paano mo masabi, paano mo nasabi, Senator Amy Marcos, na yan ay politically motivated? Na in the first place, yung mga biktima ang humingi ng tulong sa ICC. Tinulungan lamang sila ni Cristina Conti ng Magdalo. So, paano naging politically motivated yan? Eh, matagal na po yung pinaglaban ng mga biktima. Almost 8 years. Diba? O ngayon, sabihin na lang natin, politically motivated. Ano yung naitulong yan sa mamamayang Pilipino? Sa tingin ninyo, yung pag-away-away ninyo na yan, nakakatulong sa aming mga taxpayer? Hindi. Mas lalo nyo kaming pinapahirapan. Mas maganda pa sana marinig namin na balita, oy, meron na naman tayong dayo sa ibang dayuhan. Yung mga Olympics natin, nanalo. Mas maganda pa ang pakinggan yun eh. Filipino pride. Diba? Pero yung ganito, mga nonsense na hearing, ano may tutulong yan sa amin? Hindi pa nga nasolusyonan yung kakulangan ng classroom sa mga silid-aralan. Magpapasok ka na naman, tapos ang taas pa ng heat index ngayon. Magkano? 40, ilan mga minamahal? 43? Diba? 43 yung heat index. Minsan pumapatak pa nga ng 45. Gets ninyo? Dapat sana yun yung tinututukan. Yung kahirapan sa pagkain. 'Di ba? Turuan sana yung mga kabataan ng safe sex practices para hindi yung anak ng anak, buntis ng buntis. Turuan yung mga mahihirap na magtrabaho, hindi umaasa lang sa ayuda ng gobyerno. 'Di ba dapat ganun? Yun siguro makakatulong kayo. Pero yung ganito, niyo naman. Sige nga, ano may tutulong sa amin yan, Senator Amy? Paano kasi napunta lahat ng utak sa baba? Hindi man lang nagtira. Nakakaloka. Stress malala. Tarantado talaga tong si Super Tae. Alright, mga minamahal. Yun po. Anyway, it's me again, mga minamahal, Alicia nyo. Na-stress talaga ako. Diba? Pahingi lang pala ako mga minamahal ng comments at lumalambing ako ng likes, mga minamahal, and share. Para na rin po sa ating mga susunod na video na i-upload. Yun lamang po. Ingat, mga kababayan.